Magandang gabi sa inyo mga kapulutan. Yes, gabi po ngayon. Mag-invento na naman ako ng isang pulutan na gagawin natin or pupulutanin natin para bukas. Kapulutan, meron ako ditong pork hop. So ang gagawin ko dito parang crispy pata, pero kakaibang style ang gagawin natin ngayon. So nagpakulo na ako dito sa ating pressure cooker. Palalambutin lang natin dyan. Sasabayan na natin ang ating mga pampalasa. Of course, betchin, madami. Para lumasa kagad. Asin, madami din. I-pressure cooker lang natin siya mga 1 oras. Hanguin ko na to. At i-rest lang natin siya saglit. At ipapasok natin siya sa fridge mamaya. So ito na po yung napalamig natin. Ang gagawin ko ngayon, ipapasok lang natin dito sa ating freezer. Papasok ko lang sa freezer hanggang sa tumigas. Bukas, saka natin siya iluluto habang matigas pa siya. I-deep fry na natin siya. So, ito na siya mga kapulutan, umuusok-usok pa galing freezer. So, sa pag-deep fry po nito, medyo alerto lang tayo. At ihanda na kaagad natin yung ating takip na ng kaldero. Baka biglang sumabog-sabog sa mukha natin yung mantika. All goods. Okay na yan. Tanggalin lang natin sa ating mantika. At palalabigin lang natin ito ng mga ilang minuto. Kapulutan habang pinapalamig natin yung ating crispy pork hack, gagawa naman ako ngayon ng kakaibang sauce niya. So, ito po ay peanut butter. Mga ganyan lang siguro kadami. O, dagdagan natin. Sige, dagdagan natin. Yan. Yung peanut butter, lalagyan ko lang ng 2 pirasong kalamansi. Goods na yan. Gagadgadan natin ang bawang. Yan, ganyan lang kadami. Goods na yan. Luya. Okay na yan. Ganyan lang din kadami. Lalagyan natin ng tubig. At halo-haloin na natin. Gusto nyo dagdagan pa ng tubig. Pagka nakita nyo consistency na medyo malapot-lapot pa siya, pwede tayong magdagdag ng tubig. Medyo malapot pa sa pangtubig. Depende po sa inyo kung anong gusto nyong consistency. Kung medyo malapot, medyo malabnaw o katamtaman lang. Kagaya nito, ito yung gusto ko. Kumintab na siya, medyo malapot lang ng konti. Hindi ganun kalapot at parang gravy lang ng mga fried chicken house. Parang ganun lang siya kalapot. So, goods na yan mga kapulutan. Plating na tayo. Ito na mga kapulutan yung ating niluto na crispy pork hop. At nilagyan lang natin yan ng konting pampagana. Pampagana ng mata. So, try na natin to kung ano nga ba yung lasa. Dissect na natin. Uy! Narinig nyo yun?
Sausaw natin dito sa kanyang sauce. Testing. Napakalambot. Napakalambot. Napaka-crispy. Yung crispy niya, pwede mo siyang kahit na tinidor na plastic yung gamitin nyo, mabibiyak nyo na siya dahil sa ganun kalambot siya. Yun ang technique mga kapulutan din na. Hey, lalagay nyo lang sa ref. Grabe. Para ka lang kumakain ng hangin na crispy. So, hindi pwedeng kanyan lang. Hindi kasi pwedeng ganun-ganun lang eh. Wow. Sabayan natin ito. Sarap. A must try to mga kapulutan. Kailangan yung matikman yung ganitong lasa. Tapos sasabayin ng kasoy. Right to technique yan. Kasoy. Balance ang flavor. Kuha ako ulit. Dito naman tayo sa laman. Wow. Kasoy. Balance na balance yung combination ng kasoy at pata. Wala ka nang ibang hahanapin pa. Nagrarambola na doon sa loob ng bunganga mo yung mga lasa, which is napaka-balance. Tawag dito, magsyotang magpapakasal na. Parang ganun yung style. Para silang mag-fiancé na, alam mo yun, yung sobrang bagay nila. Ulitin ko mga kapulutan na kahit napaulit-ulit na ako. Try nyo yung kasoy i-balance sa pata. At yung sarsa niya kasi yung may tamis-tamis at may asim ng kalamansi. Yung ating peanut butter. So kung gusto nyo from scratch, yung gusto nyo yung mas mabango pa, pwede yung nag-roast kayo ng mani. Tapos kayo na mismo ang magdikdik. Pwede po yun. At mas mabango po yun. Yung fresh na fresh. God. Napakabagay nila. Isa na naman po ang imbento ang na-share ko sa inyo. Pero this time, hindi lang ito bastang imbento. Napatunayan ko po na masarap yung combination ng aking ginawa. Hindi lang po tayo nagbablog-vlogan na ay, masarap, hindi. Sakto po. Ang ginawa ko lang naman siguro mga 12 hours lang. Hindi naman. Hindi umabot ng 12 hours na nilagay ko sa freezer. O kahit isang oras yan, titigas na yan sa freezer bago nyo i-deep fry. Kailangan lubog na lubog siya. Tapos, mahinang apoy lang. Tiisin nyo muna. Tiisin nyo lang yung matagal siya maluto sa mahinang apoy. Okay lang yon. Sa una, tatakpan nyo lang. Huwag nyo tatakpan hanggang huli mga kapulutan. Kasi ang tendency pagka tinakpan nyo hanggang huli, nagmo-moist yung takip nung ginamit natin sa kawali. Hindi po kailangan na buong buhay niya doon sa kawali merong takip siya mga kapulutan. Tantyahin nyo na hindi na siya nag-splatter, yung sumasabog yung mantika. Pagka wala ka nang naririnig na ganon, tanggalin nyo na yung takip,
Ikot-ikotin nyo lang, pag-crispihin nyo ng maayos. Ganun lang ang technique nun. Ah. Kahit nasa malayo, narinig yan. Papatay yung paputok. Papaputok pa tayo. Sarap ng sarsa. Diba? Crispiness na hindi mo kailangan kagatin ng madiin. Yung konting pag sumayad ng sagilagid mo, kahit wala kang ipin, kayang-kaya niyo po. Ang sarap nun. Balikan ko lang tong naiwan kong laman. Kasi isa sa mga paborito ko din tong mussel. Okay ba? Yung sarsa naman, tungkol din sa sarsa pala. Depende na po sa inyo kung gaano kaasim yung gusto niyo po. Sa akin, dalawang pirasong kalamansi lang nilagyan ko ng tubig. Kayo na pong bahala kung gaano kaasim po yung gusto niyo. At kung lalagyan niyo man ng paminta, sesame oil, kung lalagyan nyo man ng sesame oil, mas maganda din po. Pero para sa akin, sesame oil at peanut butter is same lang sila na may nutty flavor. Kasi nga, pareho silang nuts yata. Sesame seeds, peanut, hindi ko alam. Pero kasi pagka niroast mo yung sesame, para na rin siyang, nagkakaroon siya ng nutty flavor. I don't know kung pamilya siya ng mga nuts. Pero ang alam ko, coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Oh my God. Ang sarap nun. So, kapulutan, magpapaalam na po ako. Maraming salamat sa inyo. Pero, bago po tayo maghiwalay, isang shot para sa inyong lahat. Maraming salamat mga kapulutan.